Ama, salamat po sa pagsugo ng iyong anak na si Jesucristo. Dahil sa pagtalima mo, Panginoong Jesus, ngayon ay meron kaming banal na Espiritu. Father, thank you for giving us the Holy Spirit and the Word of God. Dahil dyan, nalalaman namin ang katotohanan. Holy Spirit, you are our teacher today. I pray, this is my prayer, that we will have the wisdom. Yung karunungan na yung kung anong information, yung katotohanan na aming malaman, may ipuput into action namin ito. Makikita namin ang resulta. In Jesus' name we pray. Okay? Hayaan nyo na ang kwento na ito ay, hindi ko ito original na kwento, pero ikikwento ko sa inyo na para bang ako ito. Minsan ako ay sumakay sa MRT. Pagkatapos, doon sa alam nyo ang MRT. Yes, sir. Train. Sa Tagalog, train. Train. In English, train. Nakasakay na rin ang MRT. Yes. Yes, sir. I pray na maintindihan nyo. Pagpakita nga ako dyan. Show us the Yung loob pics. ng train. Ako ay sumakay sa train. Tapos, ngayon, konti lang ang laman ng train. Kasi naman, kaya konti lang ang laman ng train dahil yung oras na yun, mga oras na hindi rush hour. Hindi rush hour. Ngayon, so maluwag ang train. Merong sumakay, habang ako ay nandun sa loob ng train, merong sumakay na isang lalaki, kasama niya yung kanyang dalawang anak. Yung kanyang dalawang anak ay parang ganyan lang kay J.I. Tapos halos magkasunod dalawa yun. Anak niya. Lalaki. And then, nandun sila sa loob. Ang nangyari, nung nandun sila sa loob, parang hinayaan lang ng tatay yung kanyang mga anak na kung anong gawin doon sa loob. Ayan. Nakita niyo ba? Ganyan kalwa. So, hinayaan niya yung kanyang dalawang anak na maglaro doon sa loob. Pagkatapos ay naglalaro yung dalawa. Pero yung tatay, parang wala lang pakialam doon sa ginagawa ng mga bata, mga anak. Ngayon, yung ibang tao, yan po, masyadong konti naman yun. Yung ibang ako ay dun sa nangyayari, sa nakikita ko dun sa mga bata. Meron akong parang nadidisturb ako doon. Disturb ako. Kasi iba na yung maggalawan nila. Tapos pag tinignan ko naman yung mga ibang tao na nandoon, lagi na silang tumitingin na kukuha na nila mga bata yung attention nung mga nakasakay ko. Sa madaling sabi, meron akong nararamdaman nila. Ano kaya ang aking nararamdaman? Kung kayo ang nasa aking kalalagayan ng nararamdaman. No, nadi-distract ako. Nai-irritate ako doon sa aking nakikita. Hindi lang naman ako, pati naman yung iba, parang tingin ko, ganun din ang nararamdaman. So, dahil doon, wala kasing ginagawa yung tatay, hinahayaan lang. Ang malayo ang tingin. Wala namang ginagawa. So, because of that, dahil sa tingin ko, kailangan tumigil yung dalawang bata. Ang ginawa ko, in-approach ko ngayon yung tatay. Tapos sabi ko, Sir, yung ano kasi yung dalawang anak, nakaka-distract niya na
ano naman, pakisaway naman. Tapos sabi ng lalaki, parang naalin ko nga, sabi niya, pasensya ka na po. Sabi niya, pasensya na po kayo. Dahil magulo yung mga anak ko, hindi ko sila na asikaso. Pinabayaan. Ano kasi, iniisip ko ngayon, kung paano ko, galing lang kasi kami sa hospital, kagagaling lang namin sa hospital. Iniisip ko ngayon kung paano ko sasabihin sa dalawang anak kong ito, napatay na yung nanay niya. Tapos, nung narinig ko yun, iba yung pakiramdam ko. Sabi ko dun sa lalaki, Sir, sorry ha. Condolence. Pasensya ka na. Nawa, condolence. Kayo ba, kung kayo ang nasa kalalagayan ko, ganun din ba ang gagawin ninyo? Gusto ko pong makita ninyo na napakadali ng pagbabago ng aking damdamin. Di ba? Napakadali ng pagbabago ng damdamin ko doon sa sitwasyon na yun. Wala na. Paano nagbago yung dati naiinis ako, tapos suddenly nag-change into naawa na ako ngayon. Naawa na ako ngayon doon sa lalaki. Sa palagay niyo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kung kayo ang nasa kalalagayan niyo po. Okay. Praise the Lord. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Gusto ko po makita ninyo na kung ano yung role ng ating isipan, ng ating pag-iisip, sa ating pong mga galawan, sa ating pong damdamin, at sa ating pong mga kinikilos o ginagawa. Sabihin, kaya ako nagganon, nainis ako dahil sa iniisip ko tungkol doon sa ano naman tatay na ito, pabaya. Diba? Kaya ako umaksyon, nilapitan ko yung tatay dahil doon sa nararamdaman ko. Pero sa napakadaling pagkakataon, saglit lang, nagbago yung damdamin ko at nagbago yung galaw ko towards doon sa lalaki. Na humihingi na ako ngayon ng paumanhin, wala namang mali doon sa ginawa ko, pero this time humihingi na ako ng paumanhin at, di ba, nag-condolence na ako ngayon. Bumait akong bigla. Bakit nagkaganon? Dahil dun sa may bagong kaalaman. Merong bago akong naintindihan sa aking isipan. Kaya nagbago yung damdamin ko at nagbago yung aking galaw. Amen? Mga kapatid, ganito tayo lagi. Palagi ito, palagi. Ganito ang ating sistema. Ano yung naisip mo, maaapektuhan ang iyong damdamin at gagalaw ka sang-ayon sa iyong naiintindihan at nararamdaman. Amen? Palagi ito, palagi, as in palagi, palagi, palagi. Apo? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, napakahalaga na nagkakaroon tayo ng tamang information. Tama ang ating naiintindihan. Kasi maaring ang isang bagay ay pwede mong paniwalaan na kung ano yon, pero hindi siya totoo. At makakaramdam ka ng hindi maganda, pero hindi naman siya totoo. Dahil lang yun sa yung naiintindihan mo. At gagalaw ka, gagawa ka, kahit hindi yan totoo. Dahil yun yung naiintindihan. Amen?
Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng tamang information. Tamang nalalaman. Amen? Praise God. Sabi kahapon na dalawang araw kong lagi itong narinig, sabi ka. Dalawang araw lagi kong narinig. Kung may pagkatuto, kung meron pong pagkatuto, may pagbabago. Kung may pagkatuto, may pagbabago. In English, when you learn, you will change. When there's learning, there is changing. Baliktad, no learning, no changing. No, you don't learn, you will not change. Amen? Ang totoong pagkatuto, totoong natuto ka kapag ka nagbabago, kapag ka nagkaroon ka ng pagbabago. Sa isang setting na katulad nito, kung pumunta ka kung saan, ikaw ay merong nakikinig ka, nag-aaral ka, malalaman mo lang na natuto ka talaga. The only gauge para malaman mong natuto ka, kapag ka nag-effect sa'yo ng pagbabago yun. Amen? Praise the Lord. So kung hindi ka, nakikinig ka, tapos walang pagbabagong naganap sa buhay mo, and this is the possible thing. Alam niyo kung ano yun? Lalaki ang ulo mo. Meaning, yayabang ka lang. Kasi ang dami mo nang nalalaman, hindi mo ngayon hindi ngayon nag-convert into change sa yung katawan. So, dami mo lang alam. Kaya, isipin mo na lang, malaki ang ulo, maliliit ang katawan. Ang pangit na? Ang pangit. Ulitin natin yon. Kung may pagkatuto, sabihin niyo yan, kung may pagkatuto, may pagkatuto, ay may pagbabago. Kung walang pagkatuto, Walang pagkatuto, walang pagbabago. Amen. From now on, lagi nating kunin yung pagkatuto para mayroong pagbabago. Praise the Lord. Ganda yung kwento ko, no? Hallelujah. We watch on the things na nilalagay natin sa atin. This morning, I turn your Bible into 2 Corinthians 5:17 kasi hindi pa po tayo umaalis doon po sa heavenly realities. Identity, your identity in Christ. Hallelujah. Identity in Christ. Why? Talaga, kailangan natin maintindihan to. Kasi pag naintindihan mo, magbabago ka talaga eh. Amen? Identity in Christ. Do you know your identity in Christ? Alam mo ba kung sino ka? Alam mo ba kung sino ka kay Kristo? Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Don't tell me that you know this. Don't tell me. Please don't tell me. Please. Huwag mong sasabihin sa akin na alam mo na to. Sabihin mo ngayon, hindi ko pa alam yan. Kailangan kong matuto. Amen. Okay. 2 Corinthians 5:17. Anong sabi mo? Basahin natin. Paano ginagawa kapatid? Tagalog po, Tagalog. Maganda yan sa Tagalog. Hallelujah. Let's go, let's read. Alam nyo, I encourage you to read the Word of God sa salita ng Diyos. Pag sinasabi niyo ito, lagay niyo yung sarili niyo doon. Kasi ang nangyayari doon ay ikaw ay nakikipag-niig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Amen? So you fellowship with the Word of God. May mangyayari sa buhay mo. There's something I really appreciate with God, of course. Alam niyo, kanina nag-worship, habang nag-worship
Kita ko na luha-luha si Madam. Luha-luha si Madam. Alam niyo, ako naman, may tumatakbong ganito sa isipan ko. Lord, buti na lang, kasi yung lyrics ay, yung word ni Lord ay makapal. Tapos sabi niyo, buti na lang, merong something here on earth na hindi nagbabago. In the word of sa 1 Peter 23, sabi doon, in King James, incorruptible. There's something here that is incorruptible. Hindi mo kayang baguhin. Hindi siya natitinag, hindi siya nababago. So naisip ko, pag dumikit ka dyan sa hindi nababago na yan, ikaw mababago. Amen? And this is the word of God. May pag-asa tayo lagi. Dahil sa salita ng Jesus. Okay! Appreciate the word of God! Yes, sir. Hallelujah. Let's read. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Okay. Kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, what happened? Isa na siyang bagong nilalang. Kapatid, this is not negotiable. Non-negotiable ito. Ito talaga ang nangyayari. The moment ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, automatic ito. Sabi diyan, isa na siyang bagong nilalang. Amen? This is a law. This is a law. Basta nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, bago siyang nilalang. Praise the Lord. Bagong nilalang. Dito ang ating focus ay sa salitang bagong nilalang. Ibang words, bagong nilikha. In English, new creation. In original text, new creature. Bagong ibang klase ito, ibang nilalang. Ibang nilalang, hindi sa ordinaryo, hindi sa dati, hindi sa kaparehas ng mga, hindi pa siya nag-exist before. Kaya ang tawag sa kanya, this is a new creature. This is a new creature. Okay? So, ano ba ang bagong nilalang? Kapatid, some of us may think ito ay tungkol sa pagbabago ng ugali. No. Okay. Bagong nilalang, ito ay bagong relihiyon. No. Ito ay isang panibagong simula. No. Gusto ko po maintindihan natin lahat kung ano talaga ang new creation. How I wish I can just have so much time. Pero sa maliit na pagkakataon na ito, ang dalangin ko makuha natin kung ano ang dapat makuha natin ngayong umaga. At you will have the wisdom to bring it into application sa mga sitwasyon na inyong buhay. Amen. Okay. Magsimula tayo sa ganito para maintindihan natin. Genesis chapter 1, 26 to 28. Let's go. Hindi ako tamad magbasa ng salita ng Diyos. I love the Word of God. Okay. Genesis chapter 1, 26 to 28. Tagalog. Sige po, basahin natin mga kapatid. Tapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mahila, malaki o maliit. Nalangka ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y Kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At siya'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito.
Okay, praise the Lord. Ngayon, naiintindihan nyo na, malaman nyo na kung paano ang tao naging tao. Okay, saan ang galing ang tao? So, sinabi na ng salita ng Diyos. Diyos ang may sabi nito, hindi siya nagsisinungaling. Sabi ni Lord, so wala nang magkukontest dito. Sabi ni Lord, nilikha niya ang tao. Amen? Nilikha niya ang tao. Kung mayroon pang ibang ideya na sinasabi sa'yo, reject na yon. Kasi ito yung totoo. Nilikha ng Diyos ang tao. Praise God. So sa pagkakalikha ng Diyos sa tao, meron siyang disenyo. Okay? Ang sabi niya, sang-ayon sa kanilang wangis at larawan, image and likeness of God. Kamukha ng Diyos. I like you to understand, replika ng Diyos. Ang tao po ay replika ng Diyos. Praise God. Kung ano ang Diyos, kung ano ang karakter ng Diyos, yun din po ang karakter ng tao. Praise God. Hallelujah. Alright? Merong dalawang liwanag na nilikha ang Diyos sa mundong ito. Tinatawag nating sun and moon. Yung sun ay, kung naiintindihan nyo in your science, ang moon pala, saan nagagaling ang liwanag ng moon? Sa sun. Okay? Ang talaga may liwanag ay ang sun. Ngayon, merong ginawa na panggabi. Panggabi ang kanyang assignment. Ang tawag doon ay moon. Kaya sa may liwanag dahil kinukuha niya yon sa sun. Moon is the reflection of sun. Amen? Ang tao ay, para mas maintindihan lang natin yung sinasabi ko kanina, replika tayo ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Tayo po ay nilikha lang ng Diyos. Pero, para tayong Diyos. Amen? Para tayong Diyos. Sa pagkakalikha ng Diyos sa atin na parang tayo siya, the character of God is in us. God, para ma-express natin yung kung ano tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na mamahala. Okay? Yung kanyang lahat ng kanyang nilikha, pinagkatiwala niya sa tao na kayo ang mamahala ng mga bagay na. Desisyonan niya kung anong gagawin niyo dyan. Amen? Kung anong gagawin niyo sa isda. In fact, sa Genesis, pinangalanan ni Edan ang lahat ng hayop. Hindi niya kinuha yung pangalan sa Diyos. Lord, anong ibibigay kong pangalan nito? Hindi. Nag-decide siya. Because that is the exercise of dominion. Para gampanan niya yung kapangyarihan, i-exercise niya, ilabas niya, i-function niya yung kapangyarihan na binigay ng Diyos. Kung gusto niyong patagin ang bundok, pwede. Di ba? Kung gusto niyong magkaroon ng swimming pool sa tuktok ng bundok, pwede. Tama ba? It's a decision of man. Hindi yan decision ng Diyos. Decision niya ng tao. In the exercise of dominion na ibinigay ng tao, ng Diyos sa tao. Kaya nga, ladies and gentlemen, huwag natin masisisi si Lord kung merong mga landslide, kung merong mga pagbaha. No? Hindi kasalanan ni Lord yun. Si Lord kasi, pinabaha. Si Lord, no. Hindi ho ganyan kasama, hindi ho masama ang Diyos ko. Hindi po masama ang Diyos natin. Hindi, yung tao, yung function niya, siya may gawa, siya ang dahilan. Amen. Dagdagan niyo naman. Amen. Amen! Amen. Maganda itong pinag-uusapan natin. Ito ay katotohanan. Walang tandaan nyo, pag nalaman nyo ang katotohanan, kayo ay lalaya.
Okay? So, ganyan ang pagkakagawa ni Lord sa atin. Genesis 2:15-17. Let's go. Genesis 2:15-17. Basahin ulit po mga kapatid. Sige po. Karen, let's read. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y payamanin at pangalagaan. Sinabi Sinabi niya sa tao, makakain mo ang anumang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang ito, sapagkat sa araw na kainin mo ito ay makakamalayaan. Okay? 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 So, may instruction ng Diyos. Nag-instruct ang Panginoon kung anong dapat gagawin ng tao. Everything you can eat, libre. Uy, pero merong isang hindi. Merong isa. Merong isa lang po. Kadami-daming pagpipilian, pero may isa na hindi. Kasi, bakit hindi? Huwag daw kakainin yon. Ano po reason? Kasi pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. So, napakabuti ng ating Diyos, may pa-warning. Amen? May pa-warning si Lord. Masisisi mo ba si Lord? Hindi. Warning na eh. Okay? Huwag mong kakainin para hindi ka mamatay. Let's go to 3. Genesis 3:4-19. Tingnan natin kung anong ginawa ng tao. Ayun. Genesis 3:4-19. Magbabasa ulit po tayo mga kapatid. Let's see. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyo, ay makapaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Tapos, tuloy lang. Diretso. Hanggang Ang 19 punong yung mga baga. kahoy ay nakahoy ay
Okay? Ang binasa natin ay ang kaganapan na pagkatapos ng instruction ng Lord. Ito ang naganap. Sa kabila ng instruction ng Panginoon ay yung sinabi ni Satanas, hindi totoo yan. Mas naniwala mo yung tao kaysa Satanás. Ano ba yan? Ang tao ay marupok. Ang tao ay marupok. Ay daling lumimot. This is ang tawag dito ay fall. The fall. The fall of man. Nalaglag daw po ang tao. Saan nalaglag? Pagka sinabi nating nalaglag, may pinanggalingan yan. Laglag. Walang nalalaglag na galing sa baba pataas. Ang nalalaglag galing sa taas. Okay? Doon sa binasa natin, alam nyo, nakita natin na na si Eva at saka si Adan ay suddenly, pagkatapos silang kumain nung bungang kahoy, biglang nagkaroon sila ng new information. Nagkaroon ng new information. The new information of this, nakita nila ang kanilang masilin as uban. Based on the information na nagkaroon sila, ito po ay dulot sa kanila para gumawa ng isang bagay. Okay? Anong ginawa nila? Nagtahi ng damit. Di ba? Nagtahi ng damit. Kasi nakita nila, ubad sila. Pagkatapos yun ng pagkain nila na bungang kahoy. Okay? New information has come. Tapos, sunod, ano nangyari? Ay, ano pa yun? Sabi doon, nagtago sila sa Diyos. Ha? Pwede ba taguan ng Diyos? Mga kapatid, pwede ba magtago sa Diyos? Hindi, di ba? Pero bakit nagtago? Natakot. Bakit natakot? Natakot. Nagkaroon ng pagbabago. Suddenly nagkaroon ng pagbabago. Nagtago na sa Diyos. Hindi naman pwede taguan ng Diyos eh. Alam niyo ba yun? Kasi nagkaroon ng pagbabago dun sa quality nila. Ang tawag doon ay depravity. Ibig sabihin, nag-shrink ang kanilang kakayahan mula dun sa mataas na antas ng pagkakagawa ng Diyos sa kanila, created in the image and likeness of God. Sila po ay nag-fall. They have fallen. Sila po ay nalaglag, bumagsak. Amen? At yun nga po, kung ano-ano doon, ang nangyari. No? Naninisi. In Romans chapter 3, verse 23. Romans 3:23, kapatid. In English version, sabi doon. Romans 3:23. Hallelujah. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Nag-fall. Saan nag-fall? Fall short? Fall from the glory of God. We fall short of the glory of God. Ano nangyari? Nung nagkasala si Eva at si Adan, na wala yung kaluwalhatian ng Diyos. The fall short of the glory. Na wala yung glory. Kaya nakita nila, hubad sila. Why is that? There's no more glory. There's no more glory. Amen? Falling short of the glory of God. Ito po ang nangyari doon sa pagkatapos ng pagkasala. Gusto ko maintindihan nyo,
walang sinumpa ang Diyos na tao. Hindi sinumpa ng Diyos si Eva at Edan. No, ang kanyang sinumpa ay yung lupa, no? Naisumpa yun. At sinabi, no, dinescribe, magkakaroon siya ng pain. At ganun din, meron silang kaaway. No, na tutuklaw ng kanyang buo, pero yung anak niya ang magduduro sa kanyang ulo. Talo si Satanas. Amen? Yun ay unang pagpapahayag na ang Kristo ay darating. Amen? Right at the start, right at Genesis, may solusyon ng Diyos. Amen? Binigkas na kaagad ni Lord ang solusyon sa sitwasyon na ito. Hallelujah! So, ibig sabihin mga kapatid, the image and the likeness of God cease to exist. Ang nangyari, pagkatapos sa pagkakasala na yun, sabi ni Lord, pag kinain niyo yan, you will die. Kapatid, ibig sabihin ng that death, destroyed. You will be destroyed. Amen? Masisira kayo. Mawawala na kayo sa dati. Amen? You'll be gone. Mangyayari to, magiging iba na kayo. Opo, hindi na kayo katulad nung kung ano ang pagkakalikha ko sa inyo. Praise the Lord. Destroy has been, ang tao has been reduced into depraved man. Okay, Romans 7:18 to 27, to 24. 18 to 24. Ito na ngayon, ito na ngayon ang nangyari sa tao. Pagkatapos ng pagkakasala, ito ngayon yung nagaganap, ito yung nararanasan ng mga tao ngayon. Romans 7:18 to 24, Tagalog po tayo kapatid. Basahin po natin. Sabay-sabay. Alam ko walang mabuting bagay na nangyayari sa aking dalawang akalaman. May kailangan akong ipasin ang mabuti, ngunit hindi mo lang ginagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na niliraan sa akin. Ito ang kapasalasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaluturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na sasama sa tuntunin ng aking isip. Binibiyag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na nilirahan sa aking katawan. Kaysa sa lahat ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo na ating Okay, 24 lang tayo. salamat sa Kanya. Okay. Ang sabi dyan, ganito daw ang nangyayari. Sabi ni Pablo, ganito daw ang nangyayari sa mga tao. Meron silang alam nila kung ano yung tama. Gusto nilang gawin ang tama. Tama? Pero, yung gusto nilang gawin ang tama, hindi nila magawa. Relate? Minsan naman, ayaw mong gawin kasi masama. Di ba? Alam mong masama. So, ayaw mo siyang gawin. Pero, ginagawa mo. Relate? Relate? Yeah. Relate. So, naiintindihan mo ba kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi? Basta lang. O ngayon, gusto ko maintindihan nyo kung bakit nangyayari. Ito o ngayon, ang paliwanag ni Brother Paul. Apostle Pablo. Ito ang paliwanag niya. Sabi niya, no? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko.
ang masamang hindi ko gusto ang isa kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na ninirahan. Meron kasi kasalanan na ninirahan sa buhay ng tao. Saan nangyari to? Nung kinain yung hindi pinapakain. Amen? Eh bakit naman si Adan naman niya kasi Eva yun? Di man ako yun? O kaya nga, galing ka kasi doon. Okay? Naintindihan niyo po? Nagkaroon po na salin lang. Okay. Kaya, ang sabi natin yan, tao lang. Tao lang. Diba? Yan na. Yan naman talaga eh. Tao lang. Kasi. Pero alam mo, kay Pablo, sige po. Ito ang natutusan ko kapag nais mo gumawa ng mabuti. Masama, ang masama ay malapit sa iyo. Kung narin ka nagdidibusyon sa kamay tintasyon. Diba? May mga drama tayong gano'n. Ganun talaga pag may dibusyon. Ay! Yan ang drama. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihig ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. May kasalanang naninirahan kasi sa katawan, kaya pala gawa ng ganyan. Amen? Hindi makatanggi. Kaya sabi ni Pablo, guys! Love ng aking kay saklap. Sino sa inyo na there was a time in your life na sabi nyo na parang mas mabuti pa yata hindi ako naging Christian? Wala sinabi na. Alam niyo kung bakit may drama ganon? Kasi sabi niya, nung hindi ako Christian, wala akong alam sa mga salita ng Diyos. Kahit ano pwede kang gawin eh. Okay lang. Wala mong problema eh. Di ba? Pero na-expose ako ngayon sa salita ng Diyos. Ang dami ko nalaman. Di ba? Tapos, ang problema nito, alam mo na dapat hindi mo gagawin yun. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Di ba? Yes. Ang sama ng pakiramdam mo. Tama ba? Relate? Oh, sama ng pakiramdam mo. Diba? Ayaw mo kasing gawin yun eh. Pero ginagawa mo. Kaya, pwede mo na rin sabihin niya, kay saklap. Kay saklap. Sige, sabihin mo, kay saklap. Kay saklap. Kay saklap, sabi ni Pablo, kay saklap ng aking kalagayan. Talaga, masaklap talaga yan. Kaya, mabuti ba yun? Hindi ako na kukonsensya. Di ba? Wala. Okay lang. Pero ngayon, lagi na lang ako nakukonsensya. Kahit saklap. Di ba? Tapos mamaya may leader ka pa. Pinagsabihan ka pa, mas masaklap. Kaya, ikaw pa lang, nakukondem ka lang nga eh. Saklap na saklap ka pa, humarap ka pa ngayon sa leader mo. Pinagsabihan ka pa, mas masaklap. Paano na? Kaya ako, meron ako ganito, may ganito, hindi na lang ako iibig. Kasi alam ko naman na ramdam mo na yun. Si Holy Spirit, di ba? Ramdam mo na, hindi ko nadadagdagan. Tapos pagtingin kong ganyan sa'yo, ini-interpret mo kaagad na pinagsasabihan na kita. Wala pa akong sinasabi. Isip mo, ang galing na isip mo. Wala pa akong sinasabi niyan. Ang galing na isip mo. Okay. Guys, sa tulap na nga, sino? So ang tanong, sino ang magliligtas? Paano na? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan?
That's the question, the big question. Praise God, may sagot! 25. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yes! Kaya, Praise the Lord! praise God! Nagsabi na, ang Biblia may sagot dyan, may solusyon dyan. Ang solusyon ay si Jesus. And that is true. Amen? It's true. This is absolute. Non-negotiable. There's only only one solution. Jesus Christ. At ibinigay ng Diyos ang solusyon si Jesus Cristo. Oy! Makakalis ka na sa saklap ng buhay. Praise the Lord! Ako ngayon ay na kay Kristo na! Ngayon na kay Kristo na. Oh, dapat hindi na masaklap ang buhay mo, kapatid. Amen! Praise God. Kasi, tandaan mo to, si Jesus Christ talaga ang tugon. Ngayon, tingnan natin kung paano naging tugon si Jesus. Sige po. Paano naging tugon si Jesus? Para makalis ka na ng lubusan din sa saklap na yan. Hindi na maging masaklap. Tatapusin mo na yung word ng tao lang kasi ako. Oh. Kung tao ka lang, ganyan talaga ang mangyayari. Saklap ng buhay mo. Kasi tao ka lang. In fact, tinanong, Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Talagang masaklap yun. Gusto mong maging mabait, hindi mo magawa. Jeremiah 17 verse 9 po. Tagalog. 17:9. Hallelujah. Come on. Basahin natin. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? O ano ang puso ng tao? Hey! At walang katulad. Mandaraya ang puso ng tao! Magdadaya talaga yan! Oh, sinabi ng Biblia yun eh. Mandaraya ang puso ng tao. Dadaya talaga yan. Dadayain ka niyan. Kahit gaano kabait yan, magdadaya yan. Kasi yan ang puso niya. Mandaraya ang puso ng tao. Tapos, wala na naman. Wala nang lunas. Bulok! Kami naman pamanggi ko, lapa. Lapa. Di mabata. Bulok. Di patay. Yeah? Wala nang lunas, kapatid. Wala talagang lunas. Wala nang lunas. Wala na yan. Wala nang lunas. Wala lunas. Wala mailapat na lunas ang tao sa kanyang kabulukan. You cannot escape from that. Okay? Pag bulok, masangaw talaga yan. Talaga mahirap to. Pero, balik tayo. Romans 8:25, sabi nga lang, praise the Lord! Sino ang makaka? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. Kaya alamin natin bakit si Jesus Christ. How do you get rid of this kind of life? Romans 7:24-25. Nasusundan niyo po ba ako? We're talking about new creation. Pagiging mong bagong nilalang. Romans 7:24-25. Come on. Tapusin natin ito mga kapatid. Payag kayo? Tatapusin natin? Sige. Romans 7:24-25. Bakit parehas? Sige. Sige. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Let's jump to 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians 5:14. Masaklap ang kalalagayan, ang makakapagligtas sa atin ay walang iba kundi si Jesucristo. Paano tayo iniligtas ng Panginoong Jesucristo? 2 Corinthians 5:14. Ang sabi dito, Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-aaral sa amin
Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Ano nangyari kay Jesus? Namatay para sa lahat. Kung kaya, Kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. dahil namatay si Kristo Jesus, may isang namatay na ang righteous. Kung kaya, sabi niya, mabibilang na ang lahat ay mamatay. Ha? Mabibilang ng patay. Okay. Patay kang patay. Praise the Lord. Sino ang magliligtas? Paano makakaalis dun sa kabulukan na yun? Sabi gano'n. Walang paraan para makaalis. Mandaraya ang puso ng tao. Walang lunas sa kabulukan. Sabi niya gano'n. That's the reason why, kahit turuan mo ng turuan ng tao, sabihin mo na sabihan tama sa kamali, ganun pa rin ang gagawin niya. Bakit? It's from the heart. Galing yan sa kaibuturan ng anak buhay, ng puso. Sino daw ang lunas? Ano pa paano lunas? Kapatid, wala nang lunas! No? Wala nang lunas. Ang lunas niyan, patayin. Naintindihan niyo po? Ang tanging lunas para tumigil na yung pagiging makasalanan na yan, yung klase ng buhay na ganyan, para patapos na yan, tapusin mo. Patayin. Kasi po, gadalon. Kuha ka ng kutsilyo. Patayin. Alam niyo kapatid, hindi mo naman, dahil mo man pwede tangkason. Laba talaga yan. Ang kamatis na bulok na, tatapyasan mo? Hindi mo tatapyasan, tapon mo na lang. Patayin mo na. Wala na yan eh. Kumuha ka na lang ng alam nyo, yung kamatayan ni Jesus para sa lahat yun. Para i-provide na ang kamatayan mo. Yung kamatayan ng makasalanan mong buhay, pagkatao. Yung kabulok-bulok na yun. Kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo, nabautismohan ka, di ba? No? Sumama ka sa kanyang kamatayan. Meaning, namatay ka na. Tapos na yung makasalanan na ikaw. You're dead. Okay? Dead na yun. Kapatid, ang dead ay dead. Amen? Ang dead ay dead. Hindi na mabubuhay yun. Dead na yun eh. Kaya lang, ang Diyos ay nagbuhay na muli. Sa tingin nyo, ayaw, kaya nga pinatay eh, kasi makasalanan. Sa tingin nyo, ang bubuhayin niya ulit. Makasalanan? No way. No way. No. Naintindihan niyo po ba? Ang pisog, bago yan magtambo. Ang pisog, bago yan magtambo, nagagadan mo na yan. Naintindihan niyo po? Namamatay muna yung pisog. Pagkatapos niyang mamatay, saka lang nagkakaroon ng bago. Ganon na ganon po tayo. Ang new creation ay ganito. Kailangan munang dumaan ng kamatayan. And Jesus Christ has provided, ulitin ko, si Jesus ay nag-provide sa atin death natin. Kung nakipag-isa ka kay Kristo, no, sa kanyang sa bautismo, sumama ka sa kanyang crucifixion, at sumama ka sa kanyang pagkalimig. Kung sumama ka sa kanya, sa ganyan, kasama ka rin sa kanyang muling pagkabuhay. O new life, meron kang bagong buhay. Ang tawag yan sa bagong buhay na yan, nung ikaw ay binigyan muli ng buhay, we become a new creation. New creation. Hindi repair. Alright? Hindi tinapyasan. Hindi. It's a whole new creation. Nagpasimula ng bago. Okay? Pasimula. Ngayon na kay Kristo ka na. Ikaw na ay bago. Hindi ka na katulad ng dati. Aba, hindi.
Aba, hindi. Kapatid, I'd like you to see this one. Anong klase ka? Sa new creation, ito na. Ito ang new creation. Hindi na ito tao lang. Uy! Hindi na ito tao lang. Sir. Hindi na ito tao lang. Sir. Ephesians chapter 2 verse 10. Pakisabi, hindi na ito tao lang. Hindi na ito tao lang. Ano na pala? Spirit. God. Ephesians 2:10. You have to have a change of mind about yourself. Ephesians 2:10, ang sabi, NLT means, yeah! I am a new creation. Ang new creation. Wala na ako sa masaklap na buhay. Hindi na masaklap ang buhay ko, kapatid. Ephesians 2:10 says, for we are God's! Masterpiece. Nakahiling ka ng masterpiece na may sala? Wala. Wala. So, ni-create ka ng bago ng Diyos. No? So, ang tawag sa'yo, masterpiece. Paano ka na-create? He has created us anew in Christ Jesus. Sa pagsama mo kay Kristo Jesus, ikaw ay tilikhang bago. Bagong likha ka ngayon. Amen? So, we can do the good things He has planned for us long ago. Dati, lagi ka lang nabibigyan. Yung gusto mo tamang gagawin, hindi mo magagawa. Pero sa pagkalikha mo ng bago, you can now do the good things He has planned for you long ago. That's the capacity. That's the ability. Amen? Sabihin niyo po, I am a new creation. I am a new creation. I am God's masterpiece. I am God's masterpiece. Hindi ako magkakamali. Hindi ako magkakamali. Walang mali sa buhay ko. Walang mali sa buhay ko. Dahil I am God's masterpiece. Dahil I am God's masterpiece. Believe. This is the Word of God. This is the Word of God. I believe the Word of God is powerful. I believe the Word of God has the power to create. Amen? Look at 1 Peter chapter 1 verse 23. Alam niyo kapatid, dati, dito sa lugar na ito, meron nakatayo ditong simbahan. Ang poste namin ay kahoy. Ang nandito ay, ang bubong ay pawid. Okay? Pagkalipas ng almost 3 years, 3 years na, nagkaroon ng butas doon sa bubong. Pag umuulan, natulog. Natulog. Pagkatapos, in 3 years time, nakita ko yung mga poste nito. Yung poste ng mga purutol na. Pero nakatindog pa. Alam ko na pag nagbagyo, matutunan siya. Okay. Siya ang tunay. Dumating yung bagyo. Plakda talaga. Sabi ko right, Lord, hindi na kami magpapabago ng bubong dyan, mayo ng buro. Bago pa, hindi na kami magpapabuhas. Kasi, meron na kami bago. Okay? Kaya nung bumagyo, natuwa ako kasi nag-flat na gano'n. Tuwan-tuwa ako. Sabi ni Brother Joe, Pastor, na-flat na po yung simbaso. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord! Alas 4 ng umaga. Kaya nyo, alam niyo po kung bakit? Para madali na lang magtumba. Natumba na eh. Hindi kayo magtutumba. Tatayo ka lang na magtatayo mo lang. Kapatid, bakit nung nagbago tayo? Bakit nung binago yung mundo? Kailangan mga ganyan na ang poste. Basta purpose. The purpose is durability. Kahit anong pagdaanan ito, kahit ano pang bagyo, di na ito matitinag. Amen? Pinaghandaan na yung bagyo na yan. O ano pa man na plano ng kaaway dito. In Jesus' name. Walang kawala. Okay, naiintindihan niyo po? Ang kakayahan
ng isang bagay ay nakabase sa kung anong sayari. Saan sayari? Tama ba, Ate Dens? Dahil yun ay yari lang sa light material, so din tawag. Kaya lang sa sindihan yun eh. Don't know. Mabilis lang yun. Pero ito, sindihan mo to. Hindi ito matutunan. Amen? Bakit? Gawa ito sa bato. Gawa sa bato, gawa sa steel. Pero pagkagawa sa kahoy, ito, subukan ko itong buwan ito. Di ba? Kaya hindi ko gagawin yun. Pero kung, di ba, yung kung steel yan, isalya ko pa yan. Hindi maano. Tama ba? Dahil sa, yari siya sa steel. Quality ng pagkakaya. Let me show you kung saan kayari. Anong ginamit na materyales sa iyo. 1 Peter chapter 1, verse 22. Oy, sa new creation, ito ngayon ang iyong pagkakayari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ooh, Jesus! Ano daw? Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Paano ka nga nagkaroon ng bagong buhay? Yari ka na ngayon sa binhing hindi nasisira. Ang tawag doon ay salita. Walang kamatayang salita ng Diyos. Kung walang kamatayan ang salitang ng Diyos, ang ginamit sa iyong materyales, mamamatay ka pa ba? Hindi na. Diba? Hello? Masisira ka pa ba? Sir. Depende sa materyales. Kaya nga, pwede ka ba magsabing no to sickness? Yes. No to sickness. Why? Hindi man yan hindi siya align sa kung anong pagkakayari mo. Naintindihan niyo po? You have to think. This is an information, new information, na magbabago ng paggalaw mo, na magbabago ng kilos mo. Amen? Hallelujah. Ito yung kailangan mong isipin. Yung katotohanan na ito, that you become a new creation in Christ. One more verse. Ephesians 4:24. Woo! NLT version, kapatid. Oh, God. Ang sabi doon, Ephesians 4:24. NLT version, please. Put on your new nature. It's a new creation. Idamit nyo. Kunin nyo, isuot nyo ang inyong new creation. Created to be like God. Ayan na ulit. Di ba? Nalaglag. Nag-fall from the image and likeness of God. Nag-fall sa glory ni Lord. Pero ngayon, kay Kristo Jesus, created to be like God ka ulit. Ano sabi? Truly righteous and holy. Amen? Truly righteous and holy. Bulok. Dati, yung luma. Pero ito na pinalitan na. Truly righteous and holy. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Yan ka. Yan ka, kapatid. Last verse. 1 Corinthians 15:45 to 48. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Sabihin na, anong basahin po natin? Are you getting this? Nakukuha niyo po ba ito? May bearing ba ito sa inyo? Mahalaga ba ito sa inyo? This
new information will change your life forever. It changed my life. Ano daw? Basahin ko na. Laman niya, nilitaw ka na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya. Bakit ka nasa 18? 1 Corinthians 15:45 to 48. Ganito ang sinasabi sa ang unang tao, nilikang binigyan ng buhay. Ang uling Adan ay Espiritu ng nagbibigay buhay. Wait lang ha. Ang unang Adan, si Adan. Ang tawag sa kanya ay living soul. Nilikhang binigyan ng buhay. Nilikha, tapos binigyan ng buhay. Living soul. Pero ang huling Adan, si Jesus Christ yon, ay Espiritong nagbibigay. Magkaiba silang dalawa. Yung lahi ni Adan, binigyan ng nabuhay. Yung lahi ni Kristo, Espiritu sila na nagbibigay ng buhay. 46. Kanino ka lahi? Kanino ka yari? Hindi na ako yari kay Adan. Yari na ako kay Kristo. Ang new creation ay yari ni Kristo. Espiritong nagbibigay buhay. Kaya pwede ka na magbigay buhay. Amen? Ang unang Adan ay mula sa lupa. Sapagkat nilikha siya sa mula sa alam. Ang pangalawang Adan ay mula sa kanino ka nagmumula? Kanino ka nagmumula? Ano lang kanta mo ngayon? Nagmula sa langit. Ano ba balik sa langit? Bakit? Tagalangit eh. Di ba? Hindi ka na tao lang. Hindi ako tao lang. Hindi ka na tao lang. You are a new creation. Praise the Lord. You come from Christ. Si Adan, galing sa lupa, kaya earthly. Ang mga desires niya, earthly. Ang mga gusto niya, earthly. Ang mga ginagawa niya, earthly. Bakit? Normal sa kanya yun. Tagalupa siya eh. Amen? Pero yung lahi ni Kristo, tagalangit. Kaya ang gusto niya man, ay mga bagay na sangayon sa langit. Magiging problema sa buhay niya, parang suicide, parang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Kapag ka ginusto niya, talaga ginusto niya ang mundo nito. Hindi niya magugustuhan ang mundo nito kasi hindi na siya nag-fit sa kanyang bagong katauhan. Amen? So malungkot ang buhay kay saklap kapag ka hindi ka nag-align doon sa bagong creation na paggagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin. So kapatid, ay matanong ko sa inyo, posible ba talaga na magiging katulad ni Kristo? Yung as in full grown. Posible ba yun? Posible ba talagang magawa mo ang mga ginawa ni Kristo? Katulad ng sinabi niya na, gagawin, ang sino man sumampalataya sa akin, gagawin niya ang aking mga ginawa, higit pa. Posible ba ito? Opo. Yes! Why? Because you are made of Christ. Amen? Tapos, ngayon, ito ang sasabihin natin. Who are you? I am a new creation. Sige po. I am a new creation in Christ. Hindi ako tao lang. Hindi ako tao lang. I am not an ordinary man. I am not an ordinary. I am not a sinner anymore. I am not a sinner. I am not a sinner. I am not a sinner. I am not earthy. I am not earthly. I do not love the world I do not love the or world anything in this world. or anything in this world. I am created by God I am created by in God Christ. in Christ. I am God's masterpiece. I am God's masterpiece. I am God's highest creation. I am God's highest creation. I am heavenly. I am heavenly. I am made by the Word of God. I am made by the word of God. So I live So
So I live by the word of God. by the word of God. I will not die. I will not die. I will live forever. I will live For forever. I have eternal life. For I have eternal life. Amen. Amen. Convinced? Now, ngayon na alam mong new creation ka, ganito ka. Pumasok na ba sa iyong pag-isip na hindi ka na lang tao lang? Is there any new information now? Tumanggap ka na ba ng bagong information? Pag-isipan mo, no? Kung anong damdamin ang meron dapat dyan. Amen? Pagkatapos, pag-isipan mo kung ano dapat ang ginagawa mo sa pagiging new creation mo. New creation na ako. New creation ako, matibay ini. Matibay ini, hindi ako nagyayabang. Tinitingnan ko lang yung kung paano ko ginawa ng Diyos. Gawa ako, nilikha ako sa pamagitan ng salita ng Diyos. Matibay ang salita ng Diyos na nasa akin. Hindi ako palulubig sa sakit. No. Hindi ako palulubig sa sakit. No. Lulupigin ko ang sakit. Yes. Amen? Ako ang lulupig sa sakit. Yes. Kaya ko ba? Kaya. Bakit naman? O, syempre. Naintindihan niyo ako? Ano bang pwede kong gawin? Itong new creation na ito, ano bang pwedeng gawin ito? Hindi na ito pwedeng parehas lang nung dati. Walang sabi niyang new creation na yan, parehas lang dahil dati ang gagawin. Hindi na ako ma-overcome ng fear. Ang fearful lang, yung old one. Di ba? Yung old. Yung namatay na, yun ang fearful. Sabihin ng Satanas sa'yo, hindi, matatakutin ka pa rin. Bakit naman? Diba? You have to make use of who you are. Make use of who you are. Make use of who you are. Pakinabangan nyo kung sino kayo. Amen? The only way to see the power of God, put it to work. Put it to work. Para makita mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, patrabahuhin mo. Ilagay mo sa sitwasyon. Huwag mo nakakatakot. Ayaw mo new creation? Put it to work. Diba? Sagupain mo. Kasi new creation ka nga eh. Evident. Put it to work. Pag nilagay mo, pinatrabaho mo, nilagay mo sa sitwasyon, ang buhay mo. Dahil kasama ang salita ng Diyos, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pag hindi, masakit. Masakit. Tapos ang gagawin mo ulit, yung dati mong ginagawa, bilang tao, never mo makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, I challenge you people of God, tayo ulit tumayo. Put the Word of God, put this truth into work. Hallelujah. I'm a new creation. I'm made by the Word of God. Yari ako sa salita ng Diyos. Hindi ako makukurang. Hindi ako mamamatay. Ako ang papatayin. Papatayin ko ang mga sakit. Papatayin ko ang mga virus. Papatayin ko ang mga gawa ng champion. Panalo niyo. Laging panalo. Hindi ako mani-discourage. Dahil I am a new creation. I am a new creation. I will walk in righteousness. I will walk in holiness. For I am created by the Word of God. Truly righteous and holy. My God. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Subukan natin
isipin yung sitwasyon na lagi mong hinaharap. Na lagi kang natatalo doon o napagbibigyan dati. Look at yourself. Kausapin mo yung sitwasyon na yan. The next time na makakaharap kita ulit, ano bang sitwasyon na yan? Put it in your mind. Kausapin mo. The next time, I will see you again. I will step over your face. Aapakan kita. Kita kadudulagan. Mahiling ko ang kalwalhatian ng Diyos. Mahiling ko ang katotohanan. Ang kapangyarihan mo. Nayaman niyo yung grace mo. Thank you. Hallelujah. Thank you. Brand new. Appreciate your God. He's so good. Namatay si Jesus Cristo. Kailangan niya mamatay para magbubay ng kamatayan namin. Para makadaya tayo. Totoong pinalaya na tayo sa masaklang na buhay na pag-ibig. Totoong pinalaya na tayo sa pinalaya na tayo sa masaklang na buhay. Sa malungkot na buhay. Hallelujah. That's what you do. Hallelujah. That's who you are. And you give me beauty for ashes. Sobrang mahal ang binayad ng Diyos. And you pull me close to your Totoo ang lahat ng ito. heart. You can live for this. You have turned my mornings to dancing. Yeah. That's what you Hindi do. mo na kailangan malungkot. Magsaya ka lang. That's who you Sapagkat si Lord na Lord ang problema. I'm no longer Wow. what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer. I'm no longer Dati matakot ka. Dahil ka naman yung matakot. I am stronger. Dati magkaritahon ka. Dahil ka mo yan. Live in me. The old is gone. The new has come. I'm alive. I'm no longer. I'm no longer Dati maluya-luya ang what I buhay mo. used to be. Ngayon na. I am stronger Hallelujah. Thank you, Lord. because you live in me. Thank you, Lord. The old is gone. Thank you, Lord. You I'm an inspiration. I'm alive. Then you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart.
live the life of a new creation. I will live the life of a new creation. I will behave I will behave the new creation behave. the new creation behave. I am like God. I'm like God. I behave like God. I behave like God. I love like God. I love like God. I do good like God. I do good like God. Thank you, Father. Hallelujah. Father, salamat sa makapangyarihan mong tatanang. Holy Spirit, nagtitiwala po ako sa iyo na mga sa sitwasyon kang buhay na pwedeng hampangon ka ng bangsaro sa muya. Iring katotohanan na ini, titindugan mo ini, marurumduman mo yun. Dahil may lamang ihiling mo ng mga sitwasyon na mga kadaog sa muya. Dahil kami mahahalod ng mga sitwasyon. Alaw man. Dahil we are new creation. Created to overcome. Created winner. Created stronger than anything. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Never kaming mai-inferior. The life that I have is a superior class of life. Thank you, Lord. Lord, kaya ako kayo ni daing yabang, Panginoon, kundi matindog sa nasa katotohanan. Help us, Lord. Thank you, Lord. The help is ours already. We will conduct ourselves in the right manner. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mayamanan talaga kami. Kami talaga ang pinagpala. Amen. Dahil sa katotohanan na ni totoong gayo pinagpala. Salamat po, Diyos. All these things we pray in Jesus' name. Ang pagkamot ng Diyos, ang saganang biyaya ng Diyos, ang katotohanan na halin sa Diyos, baluno ninyo, maglakaw ka mo sa katutumpayan ng halin sa Diyos. Sa labos nitong hamon, Panginoon, sigurado hinihintay ka mo kapabayaan. Amen. In Jesus' name. Magandang umaga po sa inyo.
I-invite. Matik na magagamit sa inyong chat. Sa may siko. Sa kadala, makamasugarin ko. Daram na. Labos mo natin ma-after. Kami ni Esra, uwi ka. Sabi mo po, hello po. Sabi mo, hello po. Sabi mo, hello po. Yan. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.